Istos. Ito na yung overall experience natin dito sa Puerto Princesa 2025, no? So, nag-rent ako sa car rental na ito. Papakita ko na lang yan sa inyo dito. So, ito, chine-check ni Kuya lahat ng possible damages, bangga, gas, no? So, si Kuya, okay na okay. Low-key lang to, no? Pero wag ka. Isa siyang public, employee, no? So, siya ay isang police. So, yan, si Kuya Vios ang kanyang unit. I don't know if it is 2025 pero sabi niya new model daw to. So, nakita niyo naman kung gaano ka-sophisticated tong car rental na to. 'Di ba? Sabi ko na nga wag lagyan pero nilagyan pa rin ni Kuya ng pabango. So, first stop namin dito talaga is eto, yung Baker's Hill. Kasi ngayon lang ulit ako nakapunta dito way back 10 years ago, ngayon lang ulit ako nakapunta na ito. Actually, wala pa si Ram nung una kong punta dito eh. Madami na nabago, mga statue, pagkain, kainan, madami na nabago dito. Must try to visit here kung gusto nyo matry yung kanilang mga pagkain or yung mga pagkain na niluluto nila ng mga pastries. Okay, so may mga restaurant dito. So nagpunta kami kasi dito, medyo maaga pa, wala pang tao. Mas maganda pala pumunta talaga na medyo maaga kasi pagdating na ng mga 10 o'clock onwards, medyo marami ng tao dito sa Baker's Hill. So, medyo malaki to, kaya kailangan nyo magdala ng tubig. Marami kayong makikita mga birds, kung ano-anong attraction, madami dito sa Baker's Hill. Okay, mas maganda puntahan nyo at libutin nyo talaga to. So, ito naman is yung way nila. Ang ganda talaga ng daanan dito sa Puerto Princesa. 4 lanes yan. Running about 80 kilometers tayo dito. Hindi tayo pwede magwasi-wasi dito kasi syempre hindi natin alam kung ano meron dito sa daanan na ito. Pero sobrang laki nito. Nakikita nyo naman. Nandito na kami ngayon. Second destination namin, Astoria, Palawan. Ito yung naging tahanan namin for almost 3 days. Okay, dito kami nag-stay. Well, bakit dito? Bakit outside city ka pa nagpunta? Well, kasi meron kami ditong membership. Yan. O yan, yun na yun in short. Dito sa Astoria, Palawan natin, bibigyan ko sila ng 10 out of 10 for their security, 10 out of 10 for their hospitality, 10 out of 10 with their cleanliness. Halos lahat maganda dito. Wala akong kapintas-pintas dito sa resort na to. Alam nyo naman ako pag sinabi kong hindi ko gusto ang isang resort o isang lugar, sinasabi ko talaga yan. Dito sa Astoria is napakaganda, nakikita nyo naman. Pero ang unang gagawin nyo dito is i-drop nyo yung mga passenger nyo at dadalhin nyo yung sasakyan sa parking kasi magkakaroon tayo dito ng registration. So nakikita nyo naman, driver tayo. Post nyo na lang to para makita nyo kung anong meron dito sa Astoria, okay? Ito yung mga massage services nila, mga pedicures and anything meron dito. Shuttle meron din. Pero ako kasi me and my wife na napag-desisyon namin na mag-rental kasi medyo cheaper nga yun. Yun nga lang, pagod ako kasi ako driver. Ito maganda dito sa Astoria, pag tamad ka, meron silang malaking e-bike o e-jeepney na pala dito to. So medyo kung tamad ka, pumunta ka one place to another, kailangan mo mag-e-jeep. Ito tinuturo ni Kuya kasi sobrang malamok lang talaga dito. So heads up lang, basta pupunta kayo ng Palawan, magdala kayo ng mga off lotion, citronella or anything basta sa mga pang protect nyo sa sarili nyo, pang dengue, no? Medyo nakakatakot nga lang talaga pero safe naman kami dito. Wala naman nangyari. 255, ito room tour natin to. Nakita nyo napaka-bait talaga ng mga staff dito. Sa cleanliness ng room natin, 10 out of 10. May bathtub kami, hindi ko nagamit. Si Ram lang talaga ang gumamit nito. May bidet tayo dito, automatic yan. Yung parang knob sa may likod ng trash can, yun na yun. Merong shower dito. Kompleto to. Maganda yung unit ng Astoria, Palawan. Same as Astoria, Boracay. Okay na okay yung mga units nila para sa akin. Maayos, madaming good experience dito. Tandem unit yung nakuha namin, ibig sabihin nun, meron lang bintong naghihiwalay sa amin dito kasi kasama namin dito si Mama, si Daddy, tsaka si Mami. So, okay na okay, may sync tayo dito na sobrang lakas.
Kung nakikita nyo, meron din tayong microwave dito. Ang tubig nila dito nire-refill nila or kailangan mong tumawag. Pero heads up lang, baka mamaya may bayad sa amin kasi is free. Meron din silang free coffee dito sa room. Madami, may vault din, may... Ito naman yung game room. So, sira kasi yung PS5 that time. Sabi ni dito. Kaya hindi kami nakapag-try. PS4 lang. So, meron mga board games dito. Sa storya kasi, kumpleto na dito eh. Parang hindi ka na talaga lalabas ng resort. Kasi nandito na, may pool. Ito, may beach tayo dito. Ito, nagwo-walk trip lang kami dito sa buong beach area nila. Yung sand naman nila is okay naman para sa akin. Pero kung choosy ka talaga, pwede ka maghanap. Pero para sa akin, goods naman yung kanilang sand dito. Hindi lang kami nakapag-swimming dito kasi nung time nito is afternoon. May spot lang talaga. Designated area lang sa swimming. Yun nga lang, nung time na to kasi is medyo maalon or medyo malakas yung hangin. So, parang hindi kami pinag-swimming that time for our safety na din. So, ang ginawa na lang namin is mag-walk trip. Pwede ka naman din mag-swimming sa kanilang mga swimming pool. Ayan, kung nakikita nyo yung lugar, no? Ang daming tao nito, sobra. Ayan, nakikita nyo, sobrang dami. Dapat dito yung buffet area nila, breakfast, lunch, tsaka dinner. So, dito sa may tapat din ng dapad is meron diyang fire dance kung tawagin. So, yan, nakikita nyo Isipin nyo I think mga 2:30 to nung time na tong shoot na to. Walang katao-tao. Ito yung mga hinahanap namin na resort. Di baling malayo, as long as hindi crowded. Ayan, tapos safe na kami dito kasi attentive yung mga guard nila dito. Parang tinitignan nila kung guest ka talaga or what. And then, ito, going kami dito. Di ba? Friendly. 10 out of 10 talaga yung mga staff nila. Friendly, smoking area, dyan ka lang. Pero I highly suggest, huwag ka na manigarilyo. It's for your own good health naman. So, dito na lang yung trip-trip ng aking mag-ina sa may siso. Ayan, nakikita nyo yung alon. Medyo malakas talaga dito that time. Kaya hindi kami nakapag-swimming. Kaya nag-walk trip na lang kami. ATV, parang wala akong nakitang rental. Siguro sa security talaga yon. Ayan, yung pot na yan. Sasabi ko, pag tamad ka, kailangan mo yung e-jeepney na yon. Kung tamad ka nila lang, ayaw mo maglakad, bagay ka talaga dito sa Astoria, Palawan. Kasi pag sinabi mo sa hotel mo, dun ka pupunta, ihatid ka nila. Ito naman yung tinatawag nating Astoria na water park nila, no? So, malaki to. Itong area na yan is yung wave. Nga lang may oras to kasi syempre iniingatan nila yung kanilang motor ng kanilang wave pool. Dito naman sa Lazy River, nakikita nyo, napaka-linis, walang tao talaga, literal. Napakagandang magpunta ng ganito, 'di ba? 2025 nga pala to, time of recording natin. Tapos yun nga lang, pupunta kami dito sa may bandang dulo kasi pag nag-rent pa kami ng cottage, medyo kaing sa budget yon. So, pupunta kami sa may bandang dulo. Doon kasi yung parang free station. Tapos yung locker rental nila dito, panoorin nyo na lang yung iba kong vlog. Pero dito sa water park nila, napakalaki nito talaga, promise. O nakikita nyo, di ba? Wala ganong dumi. Wala talaga, literal na dumi. So, pati dito na rin sa pinaglalakaran namin is wala. Pero dito kasi is merong sound sila dito. May mga speaker tong mga ilalim pero hindi mo mahalata dito sa area na to. May mga speaker. Ito yun naman, dito ka pwede kang umorder dito. Short order din, pwede din naman. Pero sa likod niyan parang may restaurant doon, I think. Tapos dito kasi pag free ka, ay magbayad, dito ka. Tapos dyan yung shower area doon sa sinum-in ko. Tapos dito ka magbilad-bilad or magmuni-muni. Ayan, basta free area dito. Yung order namin, ayan, pasta na lang, spaghetti, and then itong pizza. So, goods talaga yung pagkain nito, pag sinasabi kong goods talaga. Pero, may pero pa rin kahit goods, diba? Nakakulangan lang ako sa cheese. Kasi favorite ko yung cheese eh. Kahit yan si Ram. Solid. So, dito naman din, going back to Palawan, no? Yung drive pala namin from Palawan to city to Astoria, I take about an hour. Ayan, depende sa driving mo. 4 lanes to, kaya mag-ingat ka. May mga sharp curve dito.
na baka mamaya ma-offline ka or lumagpas ka, medyo delikado lang talaga. May napanood akong vlog ng mga Amerikano, tawag nila dito is Highway from Hell, yun ang tawag nila dito kasi nga sobrang bilis magpatakbo ng ibang van dito talaga. And yan, nakikita nyo sharp curve ito, so kailangan yung mag-ingat. Ako nag-open pa ako ng maps dito kasi pag nakamapa ka, kailangan advance parang makikita mo na kung ano magiging track na dadaanan ng sasakyan mo. So, magiging advantage na yun na maging safe ka pag nandito ka. So, yun nga lang, ingat ka pa rin talaga. Hindi mo kailangan mag-rush naman kasi siguro naman nasa bakasyon ka. So, nakikita nyo. Pero maganda yung kalsada nila kasi 4 lane. At least, hindi sira yung kalsada nila dito. Maayos. Maayos na maayos. Tapos, yung view, yung scenic netong Palawan dito is maganda. Kung gusto mong huminto sa gilid, siguro mag-picture ka, pero i-keep safe mo pa rin yung sarili mo kasi baka maano ka ng sasakyan. So, yan. Dito naman tayo, no, pagbaba namin. Ito kasi itong Vietville na to, makikita mo to, papunta ng El Nido, madadaanan mo to. Ito yung parang huling restaurant papunta doon. So, outside city, Vietville, malapit lang din to sa city ng Palawan, Puerto Princesa, no? Search nyo na lang kung nandito kayo, nagawi kayo. Way back 10 years, decade ago. Ano dito umuulan kaya hindi ko na-appreciate. Ito lang yung first time kong makababa dito. Ayan, nakakaikot pa yung van dito noon. Iniikot pa kami. At may mga nakatira pa noon dito. Ewan ko lang now kung may nakatira pa rin talaga dito na Viet, mga Vietnamese, ganyan. So, yung food nila dito tsaka itong kanilang restaurant napaka-aesthetic. Maangas. Ito lang yung in-order namin pero solid. Yun nga lang. 'Di ba? Solid pero yun nga lang. Parang Century tuna yata yung toppings nito pero goods naman siya. Ayan. And then big portion to tatlo lang kami dito pero nakita nyo naman big portion yon. So pwede kayong magtag dalawa-dalawa. Kung nagda-diet ka, isa na lang. Pero big portion yan. O nakikita mo? May mga sinasabi si Ram dito. Nasa day 4 vlog yon. Panoorin nyo na lang. Nakukulangan din siya sa cheese kasi wala lang. Cheese boy Tapos ito naman yung kanilang Palawan. Baywalk kung tawagin. Tapos dito rin sasakay para doon sa Firefly viewing. So yun nga lang talaga medyo pricey. Parang nasa 1,000 plus per head. Pero kung gusto mo naman, ma-experience talaga yung Firefly kasi once in a lifetime, kung gusto mo, pwede ka naman mag-try. Yun nga lang, meron yung schedule. Panghapon yun. Kasi syempre, ang Firefly, makikita mo yun sa gabi. Kasi alam mo, Firefly ka ng umaga, di mo napansin yan. Dito sa Baywalk nila, okay, malinis dito. And then dito naman tayo ngayon sa may tinatawag nilang Pasalubong Center. Dito mabibili mo lahat ng trip mo. May mga pearl pa ditong nabibili. Ayan, medyo mahal nga lang. Medyo mainit nung nagpunta kami dito ngayon sa may Pasalubong Center. Pero okay, kasi kahit pa paano walang tao kasi lunchtime to. So mga 12 o'clock to, kami nagpunta. Ito marami kang may lang yun. Pero kung gusto mong bumili, nasa iyo naman. Pero lahat dito ng tindang pasalubong meron. From bags, shirt, jewelry, lahat ng souvenirs. May kita mo dito. Masaya nga lang dito pero dapat may dala kang budget. Maganda magpunta dito. Nag-time kami nagpunta ng oras na to mga 12 o'clock. Mga ganyan. 12 to 12:30. Walang katao-tao. Ayan, maganda. Ito yung pinturo ni itong nagsiseller dito is yung pearl. Medyo pricey nga lang kasi South Sea. Yun yata yun, if I recall. South Sea ang tawag nun. May kinikis-kis pa yan. May mga certificate na ipapakita sa'yo na legit yung tinitinda nila, no? So, hindi naman siguro nila sisirain yung shop nila kung nagtinda sila dito fake. Pero kung gusto nyo pa rin sigurado, magdala talaga kayo ng marunong or mag-research kayo sa internet para dyan. Tapos dito naman to, no, must visit to. Para to sa Crocodile Farm. Must visit. Bakit? Kasi syempre, wala lang. Kasi nakikita nyo, medyo madumi yung area nila. So, kailangan nila ng funds dito. And then, ito naman, picture taking ng crocodile. Good experience yan. Okay na okay din yun na hawakan mo yung crocodile. Though may tali naman may zip tie naman yung kanyang
bibig nun. And then dito, makikita nyo yung different kind na malalaki. Mga crocodile, o, 'di ba? Chilling lang siya. Yun nga lang, ang alam ko itong dinadaanan namin 10 years ago, ito na rin yun eh. Pero kaya medyo scary. Tapos dito tayo ngayon, yun nga lang, closed. Itong pinuntahan namin, no? Isang iconic din to, yun nga lang closed talaga. Ito nasa city, Plaza Cuartel, yun nga lang, notice temporary closed. Update na lang kung time of recording nagpunta kayo is open na, pero kami nung nagpunta dito is ayan, temporary closed. Dahil sabi is nire-renovate daw. Yan ang sabi sa amin. Pero mas maganda, pumunta na lang din kayo kung wala naman na kayong magagawa. Ito malapit lang din to sa may Baywalk. Sobrang lapit na lang. Pwede lakarin kung masipag ka. So, ito kasi historic yung nandito eh. Pero may mababasa ka naman. Yun nga lang, mas maganda makapasok ka talaga. Ayan, Plaza Cuartel. Medyo dito may madami daw na sunog. Yan. So, ito na yung parang huling punta namin din dito. Ang wife ko ang schedule magpunta dito. Yung tinatawag nilang Vanilla Beach sa El Nido. From Astoria to Vanilla Beach, more or less 3 hours ko lang nakuha yan. Ilang kami sa sasakyan. Pero ingat pa rin kayo kasi malayo talaga yung ratrata na kalsada dito. May mga na-encounter lang ako nang biglang tumatawid na aso. Ayan. Medyo ingat-ingat. Vanilla Beach, pre-beach to, ibig sabihin parang public siya na pwede kang magpunta. Wala naman kami binayarang entrance fee nung pumunta kami dito, no? So, pero dyan sa may mga outside na mga harang is parang restaurant na talaga yan and resort na yan, I think. Na yun talaga is pwede ka nang umorder doon ng food. So, goods dito sa Vanilla Beach kasi libre. Kasi yung boat ride dito mahal eh. Ito along the way lang to going back to Astoria. Secret na lang to kung saan to. Di kami bumili nito Shark yan. Kasi sabi ko kay daddy kung nakatikim na siya ng shark kahit siya hindi pa kasi dito lang kami nakakita ng ganito. Pero ang alam ko bawal tong itinda. Pero hindi ko na ipapakita kung saan ito. Basta na-amaze lang ako na may ganito talaga na tinitinda. Maangas, maangas. Maangas talaga na iba yung experience, iba yung feel pag hinawakan mo rin yung shark na yan kahit sa buntot, iba yung pakiramdam. Nga lang, bawal pero hindi ko alam kung paano nila na-acquire yan, paano nila nakuha yan. Pero wag na lang kayo bumili, 'di ba? Para di mo sila sinuportahan kasi nga bawal. Ito naman yung World War II veterans, no? Malapit lang to sa airport. Ayan, kasi ito na yung last stop namin para bumalik na kami dun sa airport eh. Ito, pinunta namin to kasi si Ram ay fanatic talaga ng mga World War na mga memorabilia. Yun nga lang, mga trip ni Ram ay mga tangke, pero dito naman kasi is history halos ng Palawan. And ang galing. Support nyo dito, magpunta kayo dito. I highly suggest pumunta kayo dito. Umabot yung vlog ko dito ng almost 30 minutes. Galing. O, ano yan? Lalo na yung mga This is a Americans. revolving rifle. This is an early attempt to make a rifle that can become multi-barrel. It's also one of the first to have what's it again? A magazine. So Ito that naman, means Mga 50 pesos, I think, yung entrance fee nito. So, maganda. As in, wala. Speechless ako nung nagpunta nito. Yung nga lang, nakakilabot kasi syempre, di ba? Mga di mo alam kung paano acquire ng owner to, kung ano, syempre, yung history nito medyo nakakatakot. Pero well, maganda magpunta kayo kasi educational, kumbaga, educational tour na to para sa atin. Makikita mo rin dito yung mga antique guns, swords, marami dito, antique uniform, antique belts, antique memorabilia, pictures, history. Ayan, nakikita nyo, ang galing. Highly suggest na wag nyo na rin hawakan to. Baka ma-damage nyo to at pagbayarin kayo. For your eyes only lang ha. Ano ibig sabihin ng for your eyes only? Para tignan nyo nga lang at basahin at unawain ang history nitong World War II veterans. Okay? So, medyo maangas. Pagagawan ko si Ram dito ng sarili niyang content para explain niya yung sarili niya, ginagawa niya dito. Kasi siya ang may mas alam regarding sa
World War II. So ayan, highly suggest yung mga pinuntahan ko, puntahan nyo na rin. Paulit-ulit lang naman na pinupuntahan sa Palawan pero wala eh, maganda yung ano nila dito eh, yung lugar nila. So yun lang, tapusin na natin to. Salamat!